video po today is about a family business success story na sa kalaunan ay nalugi dahil sa maraming kadahilanan. Ang kahit na ano pong negosyo kapag napabayaan ay mauuwi sa pagkalugi. Pag-aralan natin ang mga dahilan at kung ano ang mga dapat gawin para ito ay maiwasan. Alam niyo po, by the third going to its fifth year of operation, nagkaroon ang negosyo na ito ng assets na 8 four-wheeler delivery trucks, isang Toyota FX, isang owner-type jeep, isang van, 3 kotse, mga lupa sa Caloocan, Quezon City, Tagaytay, Cavite at Laguna. Because sales skyrocketed mula sa isang palapag na tindahan, naging 4-story building ang kanilang tindahan. Dahil malakas ang benta ng main store, naisip ng may-ari na kung magbubukas na ng branches, posible na ang kanyang sales ay ma-multiply into 4, lalo na kung magtatayo siya ng 3 branches. So, nag-start siya mag-open ng isang branch, nag-open siya ng branch sa Quezon City, nag-hire siya ng isang tao para maging manager and cashier to operate the store. At the interval of 6 months, nag-open siya ulit ng isa pang branch sa Quezon City, and again, he hired a manager, cashier, para i-operate yung branch na yon. And another few months, nagbukas pa siya ng isang branch sa San Juan. Doon sa San Juan, he employed or pinadala niya yung kanyang wife to manage that branch. So all these 3 branches were having a great amount of sales. Pero nagkaroon ho ng problema as auditing, accounting, and management were compromised. Kaya sa tanong na advisable ba na mag-open ng branch or branches, kung ang magmamanage po ay asawa or anak, I would say okay lang po. Lalo na kung na-train o naturuan ng mabuti ang anak sa manage ng tindahan o ang asawa at ang mga anak ay nasa wastong age na mag-manage. Pero kung mag-hire kayo ng tauhan or employee without background checking, no management skills, hindi po dapat. Kapag kumuha kayo ng manager na hahawak ng cash sales and operation, that branch of business is destined to fail. Ang isa pang dahilan kaya nalugi ang negosyo ay ang malawakang nakawan at sabuatan. Nagsimulang magkaproblema sa cash flow ang owner ng hardware. Marami ang order pero mahina ang naging remittance ng cash sales galing sa branches. Then one day, isa-isang nabulgar ang mga sikreto. The first discovery was on tampered receipts. May customer na pumunta to ask for an official receipt. Nung chinek nila yung resibo sa booklet to compare the original copy, hindi nag-match yung duplicate copy amount, which is 800. Yung original copy ng resibo is 7,800. There was a big difference of 7,000 pesos. In the customer's copy, may 1 box na Phelps Dodge wire at may circuit breaker. Sa duplicate, wala. All items were delivered complete according to the customer. So lumabas, nakakupit yung nag-issue ng resibo ng 7,000 pesos. And the handwriting that issued the receipt belonged to the hired manager. The second discovery was about an unremitted collection. May tumawag, isang customer, mga 6 p.m., hinahanap niya yung hired manager. Dahil yung tindahan ay sarado ng 5 p.m., ang nakasagot ng telepono was the daughter ng may-ari. According to the customer, the hired manager would collect sa kanya tuwing 15th and 30th
after makasahod yung customer. Pero nung hinanap namin yung file, there was no record of construction materials loaned to the customer at wala ring remittance na natatanggap ang owner. The customer said the hired manager would usually collect after work. Third discovery, ayon sa testimony ng isang delivery driver, most of their deliveries are COD, but they were not given COD receipts so they can collect. Yung hired manager ang nag-decide to collect all COD orders after work. The driver even added na nagkwento yung hired manager sa kanya na meron siyang pinagagawang two-story house sa probinsya. Nung minsang bumisita yung may-ari ng hardware sa kanyang branch, isang branch sa Quezon City, nakausap ng may-ari yung neighboring store na vulcanizing. Tinanong siya ng may-ari ng vulcanizing kung malaki yung sahod niya doon sa manager niya sa hardware. At medyo nasurpresa yung may-ari sa tanong. Sabi niya, bakit mo naman natanong? Natanong ko kasi pag nag-o-order ng merienda yung manager niyo dyan sa fast food, pati kami nililibre. And hindi lamang po yan, yung isa rin na tindahan ng grocery, nagkwento din yung may-ari. Sabi niya, pinautang ako dyan sa hardware niyo ng manager mo ng electrical supplies. Pero hindi niya ako siningil ng pera. Ang ginagawa niya, pagka sarado ng tindahan nila, kumukuha siya ng groceries at yung amount nun binabawas dun sa inutang ko na electrical supplies. Ito po ay mga konkretong example ng totoong pangyayari ng mga nakawan na naganap sa hardware. Nakakalungkot isipin na may mga taong pinagkatiwalaan yung may-ari ng hardware pero sila ay nagsamantala lamang. Auditing and accounting ay dalawang bagay na napakahalaga po lalo na sa isang negosyo na maraming branches. Kung merong regular at strict auditing and accounting, dapat naaagapan at napipigilan ang mga insidente ng nakawan. Isang bagay na napabayaan ng owner ng hardware ay ang pagkakaroon ng regular monthly auditing and a strict and rigid accounting dahil na rin sa kakulangan ng tao. By the time na trace yung mga nakawan, the guilty manager has already resigned. Isang dahilan pa ng pagkalugi ng hardware store ay ang mga uncollected debts mula sa mga customer at client contractors. Maraming beses na ang hardware store na ito ay natakbuhan ng mga contractors na nangutang ng mga malalaking halaga. Marami ding naging incidents ng bounce checks from customers na hindi na rin nasingil. Isa pang naging kadahilanan ng pagkalugi ng hardware store na ito ay ang pagkakaroon ng owner ng mga bisyo. Anumang klase ng bisyo, babae, sugal, droga, ay makakasira sa anumang negosyo, lalo na't ito ay nag-i-involve ng malaking halaga. Lahat ng dahilan ng pagkalugi ng negosyong ito ay dahil sa poor management at no financial planning. Isang mungkahi lang po, bago magdesisyon ng pagbubukas ng branch, dapat ay pag-aralan o planuhin muna ng mabuti. Expansion is a good thing, pero dapat ito ay nasa tamang panahon. Hindi guarantee na ang pagdagdag ng branch ay tiyakang magdadala ng increase sa sales at kita. Mapapansin na dahil sa pagbubukas ng branch at pagtitiwala sa mga taong hindi karapat-dapat, nagsimula ang nakawan. So dapat po tanungin ng may-ari ng negosyo, kaya ko bang mag-manage ng multiple branches? Meron ba akong tamang manpower, tamang sistema to open a branch? Kung hindi po malinaw ang sagot, huwag na lang pong magbukas ng panibagong branch. Isa pa pong recommendation is, kailangan po natin mag-hire ng bookkeeper na pwede pong mag-report sa atin daily or weekly
Ang bookkeeper po ay makakapag-provide siya ng record of sales based on sales receipts, cross-check with inventory ng stock on hand. Makikita po natin dyan, pag hindi nag-match, kaagad mache-check kung may mga nawawalang items. So, ang naka-1 ay ma-address agad. And ang bookkeeper po, pwede rin siyang gumawa ng record ng income para makita natin after deducting expenses, yung ability, mabayaran yung mga creditors, suppliers, nababayaran ba yung mga payables and taxes and payroll. At makikita natin dyan kung yung stock ay nag increase at yung cash on hand, makikita din natin dyan, is it able to provide dun sa mga bayarin ng company, meron bang natira, how much is in the bank, at ito ay mapapakita dito yung growth ng company. And yun din bookkeeper, makakatulong din siya sa pagpa-provide ng out of stock and overstock na items. So maiiwasan sa pag-order yung order ng mga items na marami pa at yung mga importanteng items na dapat orderin kasi out of stock na. Ang recommendation ko naman po tungkol dun sa pagkalugi na caused by uncollected receivables and bad debts ng mga customers, mag-entertain lang po tayo ng cash-only customers. Avoid accepting check payments kung mayroon kayong duda. Huwag na ho tayo magbigay ng term or credit sa mga contractors and other customers. Kung ang goal po natin is to earn at ang pagpapautang ay nagbibigay sa atin ng problema, then huwag ho tayo mag-entertain ng non-paying customers unless nakapag-establish na sila ng record sa inyong tindahan ng isang magandang good paying history. Mungkahi ko naman po sa patungkol sa mga bisyo, para po sa may-ari ng negosyo, bigyan po natin yung sarili natin ng self-assessment. Remember our vision and goal. Ang vision at goal ba natin is to succeed so we can attain financial freedom and comfort? Remember that your success is not only the result of hard work, resilience, and management styles. It is a blessing from God that we are responsible for. If we develop vices and lose control of our business, lumayo na po tayo sa ating goal. Ang ating business success is a gift at ito ay resulta ng ating hard work. Huwag nating kalimutan na anumang success meron tayo na pinaghirapan natin ng maraming taon ay pwedeng mawala dahil sa mga maling bisyo. Ang tagumpay sa negosyo ay maaabot kung merong good management and planning. Sabi nga po ni Benjamin Franklin, if you fail to plan, you are planning to fail. Salamat po sa panonood. Sana'y makatulong ang video na ito sa inyong pagnenegosyo. Hanggang sa susunod, please like, share, and subscribe to this channel. Masayang araw po.